school. So, mas okay po na organic farming po tayo. Ano po ba yung organic farming? Ang organic farming po, ito po yung pagtatanim na hindi na kailangan ng mga chemicals. So, ituturo namin sa inyo, since yung mga anak na naman po ang makikinabang, ay organic farming. So, ang gagamitin po natin, yung ating mga excess na mga foods, yung ating pinagkailan ng prutas, hasa ng isda, yun po ang ating gagamitin. Hindi na po tayo bibili sa mga palengke ng pataba. Okay? So, ready na po ba kayo? Okay. Ano po ba yung mga benefits ng urban gardening? So, bakit na po ba na tayo nagtatanim? So, unang-una, kailangan po yan upang may pagpupunan ng sapat na nutrisyon. So, sa schools, meron na po tayong source ng gulay. Hindi na po tayo bibili sa palengke. And, ang kagandahan po dito, meron din po kayong monetary returns or may allowance or may sahod po kayo. Hindi na po tayo basta nagtatanim dito. Tayo pa sila sa ulo ng gobyerno. So, dalawa po yung benefits. May income po kayo and at the same time, nag-produce po kayo ng gulay na masustansya sa ating mga anak. Okay, pangalawa po, may iwasan natin yung wastage. Hindi na masasayang yung mga sobra sa ating panghapagkainan. For example, meron kayong sobrang gulay, pwede nyo na po siya magamit sa paghahalaman. And aside po dyan, nakakatulong po tayo sa pag-iwas at pag-lessen ng init. So ngayon alam naman po natin na sobrang init, nakikita ko po nagpapabay-bay po kayong lahat. So sa pagtatanim, maiwasan po natin yung sobrang init. Kasi di ba po, mag-absorb sila ng carbon dioxide and mag-release ngayon ng oxygen. So yung oxygen, yun po yung nagpapalamig sa paligid. So, kayo po, isa po kayo sa naging nakuha po namin para sa ating urban greening program. Na siya namang isang programa ng City Agriculture Office. So, ayan. And ano ba yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga pananim? Bakit na po, pag nagtatanim po ba tayo, ano po ba yung mga kailangan natin alamin? So, ayan. Ang pananim, kailangan po ng air. Katulad ng tao, kailangan po ng hangin. So, paano po natin mabibigyan ng sapat na hangin ang ating mga pananim? Kailangan po sa pamamagitan ng pagbubukal. Pag tayo po ay nagtatanim, kailangan din po natin i-cultivate yung lupa. Kailangan po natin bukalin upang magkaroon ng sapat na hangin yung ating pananim. Pangalawa, tubig. So, pinaka-importante po yung tubig. Hindi po nabubuhay ang ating mga pananim pag walang tubig. So, and next po, yung lupa. Kailangan po, hindi na po basta-basta magtatanim tayo sa lupa. Kailangan po mataba ang lupa. Paano po natin masisigurado na mataba po yung lupa? Sa pamamagitan ng paglagay ng compost. Okay, so mamaya po explain natin kung paano. And nutrients. Kailangan po ng pananim ng nutrition. Hindi na po tayo basta-basta magtatanim. Kailangan din po ng sapat na nutrition ng ating pananim. And sunlight. Kailangan din po ng sikat ng araw. For example, ang ating po bang patola, ilang oras po na kailangan upang lumago? Upang tumubo? Ang patola po natin is sun-loving plant. So, kailangan niyo po ng 6 to 8 hours ng sunlight. So, yan po yung pagtatandaan nyo. Pag nagtatanim kayo ng patola, mga gumagapang, kailangan po ng 6 to 8 hours na sikat ng araw. Okay? Pag hindi po, maaari po mamumulaktak siya, pero hindi po magtuloy. Malalaglag. So, yan. Ayan. Yan po yung example ng pagtatanim. Na pagdating ng ilang panahon, lulubog ang Maynila. Diba? Bago dumating ang COVID, ang pinag-ahandahan ng gobyerno yung The Big One. Alam niyo yung The Big One? Yes! Hindi ako yun. Pero ang The Big One po, dalawa. Yung pinagandaan natin, yung West Valley Road. Ito po yung fault line, magmula sa Pampanga, pababa
Cavite. Kaya po yung narinig ninyo yung salitang quadrant. Kasi yung mga expert na nag-aral, ang sinasabi nila, bahati po ang NCR sa apat. Kaya quadrant. Okay? Ang hindi natin natignan, yung isang fault line. Ito po yung pinatawag na Manila Trench. Saan located ang Manila Trench? Ito po yung nasa dagat sa Mayor Rojas Boulevard. Papunta po yung pababa. Pagka yun po ang bumalaro ng mahigit sa 7.2, ano ang kasunod nun? Malalaki.